Magandang araw po ulit sa inyo mga mahal ko manonood. At dahil nga mayroon tayo din ng gulay yung kalabasa galing pa sa amin sa Batangas, ay magluluto tayo ng kapartner ng gulay, aray, sinaing na isda. Aray, masarap partner sa garning gulay na kalabasa. Ay di ako ngayon pumunta agad sa palengke at ako'y bumili ng tulingan, 4 na piraso. Gawa ng kamahal, pero ayos na aray, malalaki naman, hinati ko lang sa gitna para dumami. Pagkatapos nga nating hugasan at linisin ay aray, gigilitan natin ng papaganyan. Gawa ng iyan ipipisain natin maya maya. Tapos huhugasan muna uli natin at para mawala yung mga dugo-dugo. Ang ginawa nga pala natin paghuhugas diyan ay isa-isa at para siguradong malinis. Para mawala yung mga dugo-dugo at kahit papaano mabawasan kahit kaunti ang lansa. At aray, tayo maglalagay din ng taba ng baboy dyan. Nakaw, kasarap na ray. Siyempre, pagka sinaing na isda ay may kalamyas na tuyo. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng kalamyas na sariwa kung wala kayong kalamyas na tuyo. At matapos nga nating hugasan ay arina ang ating mga ricado at mga gagamitin. Meron tayo diyang kalamyas na tuyo, taba ng baboy, bawang, sibuyas at syempre aring ating tulingan na lulutuin. At dahil nakahanda ng lahat ng ating mga gagamitin ay tayo mag-uumpisa na. Dini sa ating kaserola ay una muna nating ilalagay aring taba ng baboy. Tapos ilalagay na rin natin yung kalamyas natin tuyo. Pati na rin sibuyas at bawang ilalagay na rin natin. Gayan lang mga boss ang proseso pagka nagluluto ako ng sinaing na tulingan. At dini naman sa isang plato ay tayo maglalagay ng asin. Para pagka nilalagay natin sa isdang ganyan ay hindi na tayo dudukot doon sa asinan at baka lumansa pa. Ganyan lang ang gagawin natin mga idol. Lalagyan natin ng asin at ating pipisakin kagaya niyan. Hanggang sa matapos na pisakin lahat ng isda ay ganyan din lang ang gagawin paulit-ulit. Lalagyan ng asin, pipisakin ng ganyan, kabilaan. Huwag naman yung masyadong pisak at baka madurog. Yung sakto lang na diin basta lumapad lang ng kagaya niyan. May nagtatanong nga diyan kung bakit daw pinipisa ko pa ang tulingan. Ang sagot ko diyan ay hindi ko din alam. Nakakalakhan na garne, pinipisak. Siguro ay para pasok na pasok ang lasa sa loob. At arin na, nagrikado na tayo. Tayo naglagay na diyan ng bitchin, paminta at maglalagay din tayo ng konting toyo, pampakulay ng patis. At pasisiritan din natin yan ng suka, aray mabisang pantanggal ng lansa. Naglagay din nga pala ako diyan ng isang ceiling grain, pero pwede naman ng wala. Tapos yan, isasabawan na natin. Laging ang sabaw natin dyan ay pantay laang diyan sa ating niluluto. Aray nga pala isasalang natin ng kahit 1 oras laang, pwede na. Pero dapat samahin ng apoy laang natin lulutuin, yung parang nagiin ng kanin. At aray, naka 1 oras na agad nating nakasalang, ay titimusan muna natin. At sa pagtikim ko nga ay aray, ayos na. Masarap na, sabi ng aking sarili. Kung kayo magluluto ng ganito mga boss, ay pwede nyo pa naman na rin paigahin. At kung gusto nyo naman ay malambot pati tinik, ay isalang nyo ng mas matagal. Isasalang nyo rin ng kahit maghapon. Pagka naiiga na yung tubig, ay di magbabanto na lang kayo hanggang sa lumambot pati tinik. Ay siya, ako sasandok na muna din at makakain. Ang sarap lalo na rin kung may sibuyas na Tagalog, kamatis at saka sili. Tapos pipisain diyan sa patis na yan at isasabaw sa kanin. Ay makakapanabig ng katabi. Ay siya, paano? Hanggang dito na lamang po muna ulit ang ating video at maraming salamat po lagi sa inyong panonood. God bless po!